I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Mayroon tayong upload pages updates. Nako, maganda ito. 'Di ba? Wow, congratulations sa DOJ. Masipag ang DOJ guys, the best. Dahil alam po natin, talagang nakatutok sila dito sa flood control issue, no? Hindi lang yan, marami pa. Pero, siyempre, ang number one ngayon, itong mga nasasangkot, no, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero, well, in fairness naman talaga sa DOJ, talagang, sila nagtatrabaho sila ng husto. Bakit kanyo? Ito. Sabi dito mga kababayan, 316 million sinauli ng 4 na state witness sa flood control scam. Sabi ng DOJ. Wow, galing O, diba? Sa panahon ng mga nakaraan, ay, walang ganyan. Today is January 18, 2025. 2026. Nagsauli ng 316.3 million ang 4 na state witness bilang bahagi ng kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno kaugnay ng flood control scam ayon sa Department of Justice, which is ang DOJ, kabilang sa mga itinuturing ng state witness sa ilalim ng Witness Protection Program sina dating Department of Public Works and Highway Undersecretary Roberto Bernardo Bulacan, First District Engineer, Henry Alcantar, National Capital Region, Director Gerard Opoluencia, at contractor na si Sally Santos. Si Sally Santos guys, naiano natin yan mayroon tayong video na nagsauli ng pera. Okay? Sabi pa dito mga bes, ayon sa DOJ, nagbalik ang 4 ng kabuang 316 million 381,500 mula sa tinatayang 1.5 billion na dapat nilang isauli. Agay, kabilang dito ang 181 million mula kay Alcantara and 80 million mula kay Opolsinya, 20 million mula kay Santos at 35 million mula kay Bernardo. Nako. Grabe, daming pera. I-turn over na sa Bureau of Treasury. Ayan. Saan ibibigay? I-turn over sa Bureau of Treasury. Ang nasabing halaga dahil kinikilala na bilang state witness at nakikipagtulungan sa pagpapalakas ng kaso, sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida na wala ng criminal liability ang 4. Isa po sa karapatan ng mga state witness na ina-admit sa programa is to be discharged from the criminal liability doon po sa particular na kaso na tinutulungan nila kami. Ayun. Ay, ganun pala yun, guys. Pag state witness, ina-admit sa program is to be discharged from the criminal liability. Ay, ganun. So, I think, maganda itong ginagawa nila. Lalo na si, guys, yung Yusek, si Bernardo, saka Alcantara. Matindi yun, mga kababayan. Palagay ko marami pang alam yung dalawang yun. Kaya abangan po natin, no? Abangan po natin yan. Nilinaw naman niya na hindi nangangahulugan absuelto ang sinuwan sa kaso dahil lamang sa pagbabalik ng pera. Diba? Hindi pa rin kayo absuelto, makukulong pa rin kayo. Baka ang sentensya sa kanila ay maiksi na lang, no? Sabi, kung magsasalita sila ng katotohanan at ibalik lahat ng ninakaw nilang pera, maari guys. Ito, I'm just asking lang. Hindi tayo abogado. Maari siguro maibaba yung sentensya nila. Yung pagbabalik ng pera ay bahagi lamang ng kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno. Paalala po, this is a warning to everyone. Hindi pwedeng mangungulimbat ka ng pera ng bayan tapos magbabalik ka lang ng pera, absuelto na. Hindi po ganoon. Kailangan managot. Agay! Posibleng makulong pa rin talaga sila. OM guys. Oh my goodness. Ayan na sinasabi natin. Hindi lang dyan, mga kababayan. Magkano yung kay Bernardo? Sabi ni dito guys, yung kay Bernardo,
Magkano yun sa kanya? 35 million, di ba? Ayan o. Ang sabi dito, ayan o, 35 million. Ang isa sa uli ni Bernardo, no? Di ba? Sabi dito at 35 million mula kay Bernardo. Pero ito po ang pinakamaganda, guys. Ito po ang pinakamaganda kay Bernardo. Hindi lang po 35 million ang ibabalik niya. Ito, basahin ko po sa inyo. Naghahanap kayo, guys, kung sino po yung nabanggit natin. Ayan o, si dating Yusek Bernardo, ito si Engineer Alcantara, yan si Miss Sally Santos at saka si Oplosina. Ayan o. Yan sila, yung apat na yan na nagsauli ng 316 million plus, 'di ba? Ayan. Sila po 'yan. Ito yung sinabi ko kanina na mas malaki ang ibinalik ni Bernardo ito. Ayan sabi po ng Abante, DOJ 316 million pesos sinauli ng mga apat na state witness sa flood control scam. Uulitin natin, hindi porke nagbigay sila o nagsauli ng pera ay absuelto. No, makukulong pa rin sila talaga. Tulad ng sinabi ko, in my own lamang, baka bawasan ng 2 taon ng kanilang sentensya, guys. Di ba? Kasi halos sila na magbalik ng pera. Ikaw nga, maluwag sa kalooban nila. At sino man ang idadawit nila uli or pangalanan nila ay much better, guys. Di ba? So, sabi ko nga, baka bawasan ng kanilang sentensya. Okay. Ito, yung sinabi ko. Ayan, mga beswa. Anong sinabi dito? Bernardo, pumirma bilang state witness, ibabalik ang 1 billion peso. Wow. Dating DPWH executive, yan, kakanta sa anomalya kapalit ng proteksyon ng gobyerno. Dapat. So for sure, guys, kung kakanta yan, natural, mayroong sapat na ebidensya. Hindi naman po basta-basta kakantayan na walang sapat na ebidensya. So, doon pa lang sa affidavit niya, nabasa ko at narinig ko palagay ko tama din. I don't know, guys, para sa tingin ko lang pero baka hindi lahat, 'di ba? Kaya abangan po natin ang mga susunod na pag-iimbestiga tungkol dito, kung hanggang saan so for sure yan, guys, no? Malalaman naman ng sambayan ng Pilipino. Ito, para kumpleto detalyado, basahin ko legit, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nangakong ibabalik ang 1 billion sa gobyerno matapos pumirma bilang state witness ayon kay Prosecutor General Richard Pudulyon nitong Enero 16. Wow. I hope talaga naman ibalik mo at pangalanin mo sino ang tao ang dapat pangalanan, di ba? Para nang sa ganun malaman ng sambayan ng Pilipino nang sa ganun sa next election magiging aware kami bumoto. Di ba, guys? Si Bernardo ay isa sa 4 na personalidad na pumasok sa kasunduan para sa Witness Protection Program. Kasama rin sina dating DPWH official Henry Alcantara at Gerald Oplosina at contractor na si Sally Santos. Ayon sa prosecution, mahigit 317 million na ang naibalik ng 3 at nasa National Treasury na, habang ang 1 billion ni Bernardo ay babayaran ng paunti-unti. Ano yan, installment? Naloka na. Di ba, guys? Giit ni Pudulyon, hindi pa tapos ang laban. Kapag may lumabas pang ibang kaso, maaari pa rin silang kasuhan kahit state witness sila. Di ba? Dapat lang. Para hindi na magaya ng iba. Sa gitna ng investigasyon, malinaw na ang mensahe ng gobyerno. May kakanta, may magbabayad, at may mananagot. Maganda yan. Kakaiba talaga si PBBM, guys. Walang lusot ang mga nagkamal sa kabanang bayan. Pero alam nyo, no, sa nakikita ko ngayon, I really notice yung nangyayari sa pag-expose ni PBBM sa pagnanakaw ng mga ibang opisyal at ibang mambabatas sa kabanang bayan. Napapansin ko, binabaliktad ang Pangulo na siya daw ang mastermind. Hindi kayo naloka. Alam mo, tawa ako ng tawa. Galing talaga mag-gaslight itong mga salot sa lipunan. Lalo na yung mga dili sa karagatan. Ay, nakaw.
Ang galing niyan, ang galing mamintang. Pero yung poon nila, hindi nila nakikita. Matindi. Kaya nga plano nila ipa-impeach si PBBM eh. Sa flood control at saka sa budget, sa GAA. Wow, grabe. Ang tanong, kaya kaya nila ang Pangulo? Wala naman ng iba magpa-file ng impeachment kundi yung mga yung mga taong sinasabi, BBM resign, BBM resign. What? 'Di ba? Yun lang naman sila eh, para lang may masabi. Di kayo naloka. So, dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Well, ako, ang kapalagayan ko, pag ito, nakatutok talaga ang pamahalaan, siyempre, mapapalagay tayo, makukulong at maibalik ang mga perang ninakaw nila. For sure yan, si BBM lang guys ang sakalam. O, di ba? Sabi sa inyo eh, tahimik pero mapanganib. Pag ang batas umiiral, siguradong utas ka talaga. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kang update sa aking mga upload videos. There's more. Bye guys.